Hello there everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to my tarot reading channel na Yang Sacred Space. Kumusta po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat po ng aking mga clients from local to international. Ako po ay magpapasalamat sa iyong mga donations sa hindi po pag-skip sa ads. Maraming salamat po sa iyong exchange of energy sa aking ginagawa na makapagpatuloy na magbigay insight po sa tungkol po sa mga pangyayari sa ating gobyerno at sa mga tao po na nasa gobyerno. So ngayon, ang ating gagawin, ang ating tarot divination ay tungkol po sa pagbisita sa Philippine Embassy sa The Hague kay former President Rodrigo Roa Duterte. Marami pong haka-haka, marami pong nagtataka, marami pong mga duda. So yan ay ating titingnan sa cards kung ano po yung katotohanan at totoong kaganapan, totoong rason, ano ang hidden agenda kung meron. Titingnan natin lahat-lahat sa ating tarot divination ngayon. But before tayo magsimula, paki-like, share, comment at paki-subscribe po sa aking channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divination ang aking ginagawa, may spellcasting ako, may life coaching about self-growth development, may feng shui audit sa land formation at saka building formation, may base chart reading at may energy healing. Kasama na po yan ang Reiki healing. Ang Reiki healing po, siya po ang mag-uncross sa ancestral karma, past life karma, at mga black magic na nagbibigay misfortune sa iyong buhay. So, ang Reiki lang po ang kaisa-isang hindi komplikado. Hindi komplikado sa pagputol, sa pag-dissolve, sa pag-transmute into light ang mga negativity sa iyong katawan na talagang mawala talaga yan lahat para po ang tao ay bumalik sa kanyang birthright na abundance. So ngayon, simulan na po natin. Tingnan natin, medyo maraming cards ang kukunin natin. Kasi may isa akong subscribers, nagtanong talaga sa akin, nag-message talaga sa akin, sa aking WhatsApp na saan ba talaga nagsisimula ang mga pangyayaring ito? Kay Marcos ba talaga nanggaling? Or sa mga tao sa kanyang paligid? Or yung talagang nasa ilalim ng lahat, kung sino po yung talagang nagbigay idea sa ating presidente na gagawin ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. So sa kanya ba talaga? Siya ba talaga ang dahilan? Sa kanya lang ba talaga nanggaling ang mga pinaggagawa ng gobyerno kay former President Rodrigo Roa Duterte? Okay. So, grabe. Unang baraha pa lang, parang, Itong unang spread, yan ang mga pangyayari, kaganapan, tungkol sa pagbisita sa Philippine Embassy. Ay itong pangalawa ay ang mga kung may hidden agenda ba. At itong pangatlo na spread ay tungkol ito sa kung sino talaga ang nasa ilalim ng lahat ng mga pangyayaring ito. Kasi naintriga din ako doon sa tanong niya. Marami naman talagang involved dito, pero yun nga, sino ba talaga? Okay. So mamaya natin spread yung last na spread kasi hindi na po makita lahat, no? Yung tungkol po sa interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang una na cards, na spread, nakita ko dito na
ang pagbisita nila doon, may iba talaga doon na bumisita na heartily, na totoo ang kanilang concern. But, kasi nga, parang naawa na rin po sila kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, nagbigay po sila ng suporta or mga samaan ng loob tungkol sa embassy, kung ano man yung mga nangyari sa kanila. Sila po ay parang tinapos nila kung ano man yung meron silang problema. So may reconciliation. Yon ang nakita ko. So, ito, meron naganap na reconciliation. But dito sa cards, may nakikita ako na itong cards na to, may nakikita akong dalawang tao, dalawang babae po, na kasama nila, kasama sa, nagpunta doon, nagbisita doon kay former President Rodrigo Roa Duterte, na may nag-utos po sa kanila. So, hindi lang po talaga pure ang intentions doon, may nakasama sila doon na wala naman ako nakita dito na lasunin nila si former President Rodrigo Roa Duterte. May nakita lang ako dito talaga mag-spy kung talagang kinaklaro nila kung ano ba talaga yung sitwasyon niya at totoo ba talaga na siya ay limot-limot na, ganon. So may ganon. So may nag-utos po sa dalawang babaeng yan. Meron. At ating titingnan kung sino-sino sila. Okay? Okay. So ngayon, may nakita ko dito, mix. Dalawang grupo. May nakikita ko dito, loyalista at pink lawan. Sila ang gumagawa ng paraan para ma-check po si former President Rodrigo Roa Duterte kung ano po yung katotohanan sa kanya. Natotoo ba yung sinasabi na wala na siya sa kanyang yung hindi na siya able humarap sa trial. So, yun ang talagang sa dalawang babaeng ito. So, ngayon, tingnan natin kung dito. So, ulitin ko, may sa kanila sa dalawang babae na nakasama doon sa pagbisita kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, kahit anong gawin natin, may traidor talaga, di ba? Saan mang grupo, may tinatawag talaga na hudas, ganon. So, may nababayaran. Pero ulitin ko, ang iba doon ay talagang concern. But may dalawa lang silang kasama na ang pagpunta nila talaga doon ay mag-espiya kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, wala akong nakita dito na lalasunin nila. Yon. So, dito, ito yung katanungan ng isa kong subscriber tungkol sa kung sino ba talaga ang dahilan sa mga pangyayaring ito. Okay. May nakikita ko dito, diretso tayo dito, no, sa past. May nakikita ko dito, kasama ang pink lawan talaga. Pink lawan. At loyalista. So, sa simula pa lang, uulitin ko, na may sabwata na talagang nangyayari, collaboration. Kahit magkaaway, ang dalawang grupong yan, pero nagkasundo sila kasi nga isa ang hangarin nila. Isa ang hangarin nila na mangurakot sa kaba ng bayan. So ngayon, tinik nila si Duterte, gumagawa sila ng paraan na pabagsakin ang isang Duterte. So ang katanungan natin, hindi lang po Marcos ang problema dito.
hindi lang po Marcos, hindi lang po mga loyalista, hindi lang sila, kundi ang una talaga na nagpurso at nagbigay idea kay President Ferdinand Marcos ay ang Pink Lawan. Hindi ko babawiin yan. Kasi nakikita ko talaga dito na pinagtutulungan-tulungan nila. So, ang idea na ganyan, nung nagkagulo-gulo na sila, galing po yan sa Pinklawan. So, alam nyo na kung sino ang mga tao na nasa Pinklawan. Alam nyo na, hindi lang si Martin Romualdez ang problema natin at si Saldico. Marami pong nakikialam. So, ang ikinagulat ko lang dito sa mga cards na to, kasi ang Pinklawan kasi, parang pinaglaban nila na yung tama, ganon. But hindi naman sila kumakampi kay Duterte. Di ba? So, nakikita ko talaga dito na may hidden agenda. So, ang pagpa-espiya doon kay former President Rodrigo Duterte sa detention center, dalawa pong grupo ang nagpa-espiya dyan. Pink Lawan at ang ating gobyerno. Yon po ang katotohanan. So, hindi na ako marami pang sasabihin. Kasi, yun lang, diretso na. Walang bawian, yun talaga. So, ngayon, tingnan natin. Yan natin dito, no? Kasi, hindi magkita yung spread sa interim release po ni former President Rodrigo Okay, lumabas siya. Ito yung unang card. Paglalabas talaga ang moon, yung itong the high priestess, may sekreto talaga. So, sekreto na mabubunyag. Okay? Matatapos. Matatapos rin ang lahat. So, ako kasi pag magbasa, hindi isa-isang card. Hindi po ako katulad ng ibang mga kasi iba-iba po ang estilo namin. Kasi ang spread, iniintindi ko. So, kung yung mga tao na sinasabi na mabagal ako mag-explain, kasi nga, hindi naman ito tula. Ito ay kailangan ng understanding. Kailangan i-analyze po ang mga cards. So, ngayon, ang nakikita ko po dito, ito, may sekreto na mabubunyag. May sekreto na namang mabubunyag. Ang daming sekreto talaga. But dito, nakikita ko sa kanyang challenges, imbes na challenges ay opportunities. So, parang yung papunta na po ito sa calm water. Ibig sabihin, may malapit na ang katapusan. So, ngayon, may competition pa rin. But, talagang mananalo ang katarungan. Kasi nga, may nakikita ko dito na maghahari na naman. Maghahari na naman kung sino talaga yung talagang hari at hindi naghahari-harian. So, itong cards na to ay releasing cards. Ibig sabihin, depende. Within 3 months. Pero ang pinaka-peak po dito ay November. November po na ang mangyayari po ang interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. 75% lang po. O, ulitin ko. May 25% na blockages. So, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi na tayo ay magdasal at magdasal para hindi na po manaig ang mga negativity sa lahat po ng pangyayari kay former President Rodrigo Roa Duterte kasi marami talaga na nagdadasal rin na hindi siya makalabas. Kasi nga yung mga may bisyo, yung mga oligarch, yung mga talagang nangungurako talaga sa ating gobyerno. So ayaw talaga nila na makalabas si Duterte. 'Di ba? So gagawin talaga nila ang lahat. So sila po ang 25% na blockages. So, ang atin lang po kasi may pera sila, gumagawa sila ng paraan para hindi talaga makalabas. Magbabayad talaga sila.
Ang atin is dasal. Dasal. Kasi, yung kumakampi po kay Duterte, mga tao pong nasa masa po. So, majority walang pera. So, sa dasal natin dinadaan. So, ang dasal po ay pinaka-powerful na tool na malagpasan po ni former President Rodrigo Roa Duterte ang lahat ng ito. So, wag tayong titigil. Ano ko lang, kasi nagre-ritual ako. So, malaking tulong po ang 1 candle a day. Pag may incense ka, isang incense a day. 1 Apostles' Creed, 1 Our Father, and 1 Hail Mary. Din intentions nyo. Para kay former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang peace, sa harmony, sa happiness, at saka freedom. Freedom talaga. So, malaki po ang tulong yan. Kasi yan, ritual yan. So, kung tayo lahat magtulong-tulungan kasi nga interconnected. Ibig sabihin, malakas po ang puwersa. Divine oneness. So, malakas po ang puwersa natin. So, huwag tayong padadaig sa mga taong mga niga. Diba? Huwag tayong matakot. Kasi, nasa tama po tayo. Sasabihin ko yan, nasa tama po tayo. So, yung iba na anti-Duterte, so, tayo yung wala sa tama. Pero, majority sa atin, Pilipino, ay pro-Duterte. So, ibig sabihin, mas nakikita ng mga Pilipino ang kabutihan po ng puso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang sakripisyo tumatak talaga bawat isa sa atin. So, wag tayo panghinaan ng loob kasi may nakikita ako dito, interim release. So, unti-unti na po na nag-bind ang mga hinihingi po ng tao. 'Di ba? May mga yung mga sekreto, maraming sekreto na nabubunyag, nabubulabog. May mga taong nag-stand, magpasalamat tayo sa kanila. So, kaya wag tayo mawala ng pag-asa. Kasi nga, nagbind na, lumalabas na po ang mga katotohanan unti-unti. Kahit anong gawin nila, na pigil dyan, hindi talaga mapipigilan dyan. Matatapos at matatapos po tayo. So, yun lang po, mga kayang Starot. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin at God bless po sa inyong lahat. So, yung advice ko na ritual, kung sino po yung mga pro-Duterte, sundin nyo lang po yan para malakas po ang puwersa natin. God bless sa inyong lahat.